Ako si Rico, isang simpleng ama mula sa Maynila. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring bumago sa buhay naming mag-aama. Siguro sasabihin nyo na isa na namang kwento ng katatakutan ito. Pero pangako ko, iba ito. Iba dahil ito ay totoo. Ito ay realidad na aming pinagdaanan. Maganda kayo. Dahil ang kwentong ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Bago ang lahat, bigyan ko muna kayo ng konting background. Ako ay isang dispatcher sa isang bus terminal. Panggabi ang trabaho ko, kaya naman pagod na pagod ako pag uwi sa umaga. Kaya nang magdesisyon ng aking asawang si Mabel na mag-abroad bilang isang nurse, halos nawalan ako ng ulirat. Hindi ko alam kung paano ko aalagaan ang aming dalawang anak. Si Miguel na 6 na taong gulang at si Rafael na 4 na taong gulang habang nagtatrabaho ako. Mabuti na lang at meron kaming kakilala na nagrekomenda ng isang katulong. Ang pangalan niya ay si Rose. Galing daw siya sa isang malayong probinsya sa Bicol. Simple lang si Rose. Mahiyain at makikitaan mo ng sipag sa trabaho. Para bang naranasan na niya ang lahat ng hirap sa mundo pero nananatili pa rin siyang positibo. Noong una nagdududa ako. Paano ko pagkakatiwalaan ang isang taong hindi ko naman lubos na kilala? Pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko ng tulong. Kaya kinausap ko si Rose. Sinabi ko sa kanya ang aking mga pangamba, ang aking mga responsibilidad at ang aking mga inaasahan. Tumingin siya sa akin ng diretsyo sa mga mata at sinabing, "Huwag po kayong mag-alala sir. Aalagaan ko po ang mga bata na parang sarili kong anak." At tinupad niya ang kanyang pangako. Si Rose ang nagluluto ng aming pagkain, naglilinis ng bahay, naglalaban ng aming mga damit, at higit sa lahat, siya ang nagbabantay sa aking mga anak. Kapag umuwi ako sa umaga, madalas kong nakikita siya nagbabasa ng mga libro kay Miguel at Rafael o kaya naman naglalaro sila sa bakuran, tumatakbo at nagtatawanan. Nakakapagod man ang trabaho ko, nawawala ang lahat ng yun kapag nakikita ko silang masaya. Sa loob ng ilang buwan, naging parte na si Rose ng aming pamilya. Parang isa na siyang nakatatandang kapatid ng aking mga anak at isang kaagapay naman sa akin. Ramdam ko ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang pagmamahal sa aking mga anak. Kaya kahit na meron akong konting pagdududa sa simula, nawala ang lahat ng yon. Pero diyan na nagsimula ang kakaiba. Isang umaga pagka-uwi ko sa trabaho, sinalubong ako ni Rafael. Yakap niya ako sa binti at bumulong sa akin, "Papa, si Yaya Rose may pakpak." Natawa ako. "Ano ka ba, Rafael? Walang taong may pakpak." "Meron papa, nakita ko. Lumilipad siya kagabi." Inisip ko na imahinasyon lang yun ng bata. Pero hindi ako mapakali. Tinanong ko si Miguel at sinabi rin niya na nakita niya si Rose na lumilipad sa gabi. Nagsimula akong mag-imbestiga. Sinubukan kong magtanong sa mga kapitbahay pero wala silang nakikitang kakaiba kay Rose. Mabait daw siyang katulong at maalaga sa aking mga anak. Pero hindi ako mapakali. Ang mga anak ko hindi sila sinungaling. May nakita talaga sila. Kaya nagsimula akong magbantay. Sa mga sumunod na gabi, nagkunwari akong natutulog ng maaga. Pero ang totoo, naghihintay lang ako. Naghihintay ako ng kakaiba. Isang gabi mga 12:00 ng hating gabi, narinig ko ang isang mahinang kaluskos. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa pinto ng aking silid. Nakita ko si Rose. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa buwan. Meron siyang suot na mahabang damit at ang kanyang buhok ay nakalugay.
Pero hindi yon ang nakakatakot. Ang nakakatakot ang kanyang likod. Meron siyang dalawang malalaking pakpak. Itim na itim, parang pakpak ng isang paniki. Hindi ako makagalaw. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakita ko siyang umunat ang kanyang mga pakpak. Ang laki ng mga yon. Halos takpan ng buong bintana. Pagkatapos tumalon siya sa bintana at lumipad. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang katulong namin, isang aswang. Pero bakit? Bakit siya nagtatrabaho sa amin? Bakit niya kami inaalagaan? Kinabukasan, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Rose. Gusto ko siyang tanungin. Gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang palayasin. Pero hindi ko magawa. Dahil alam ko sa puso ko, mahal niya ang aking mga anak na hindi niya sila sasaktan. Kaya nagkunwari akong walang nakita. Nagpatuloy ako sa aking buhay na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, natatakot ako. Natatakot ako para sa aking mga anak at natatakot din ako para sa aking sarili. Lumipas sa mga araw at walang nangyaring kakaiba. Si Rose patuloy pa rin siyang nag-aalaga sa aking mga anak. Patuloy pa rin siya nagluluto ng aming pagkain. Patuloy pa rin siya naglilinis ng aming bahay. Pero hindi na ako mapakali. Alam kong may mangyayari. Alam kong hindi magtatagal. Malalaman ko ang tunay niyang pagkatao. At dumating ang araw na yon. Isang gabi habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking kapitbahay. Rico! Rico! Tulungan mo kami! Sinalakay ng mga aswang ang bahay niyo. Hindi ko na natapos ang kanyang sinabi. Agad akong umalis sa trabaho at nagmadaling umuwi. Pagdating ko sa bahay, gulo-gulo ang lahat. Basag ang mga bintana, sira ang mga pinto, at nagkalat ang mga gamit sa sahig. Nakita ko ang aking mga kapitbahay na nagkukumpulan sa labas ng bahay. Meron silang mga hawak na krus, rosaryo at bawang. Nasaan ang mga anak ko? Tanong ko sa kanila. Nasa loob pa sila, pero pinoprotektahan sila ni Rose. Sagot ng isa sa kanila. Hindi ako nagdalawang isip. Tumakbo ako papasok sa bahay. Nakita ko si Rose. Nakikipaglaban siya sa mga aswang. Ang mga aswang marami sila. Meron silang mga matutulis na kuko, matatalim na ngipin at pulang-pula ang mga mata. Pero hindi nagpapatalo si Rose. Gamit ang kanyang mga pakpak, nilalabanan niya ang mga aswang. Sinusuntok niya sila, sinisipa at kinakagat. Nakita ko ang aking mga anak na nagtatago sa ilalim ng mesa. Umiiyak sila at nanginginig sa takot. Lumapit ako sa kanila at niyakap ko sila. Okay lang mga anak, nandito na si Papa. Pagkatapos tumulong ako kay Rose. Kumuha ako ng isang kahoy na upuan at pinaghahampas ko ang mga aswang. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero hindi ako natakot. Kailangan kong protektahan ng aking mga anak. Sa tulong ng aking mga kapitbahay, nagawa naming maitaboy ang mga aswang. Pero sugatan si Rose. Marami siyang mga galos at pasa sa kanyang katawan. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Okay lang ako. Ang mahalaga, ligtas kayo. Pagkatapos tumingin siya sa aking mga anak. Mag-iingat kayo palagi. Sabi niya sa kanila. At pagkatapos umalis siya. Hindi ko na siya nakita muli. Pagkatapos ng insidenteng yun, maraming bagay ang nagbago. Natutunan kong hindi lahat ng bagay ay kung ano ang nakikita mo. Natutunan kong magtiwala sa aking mga anak. Natutunan kong hindi lahat ng aswang ay masama. Si Rose, isang aswang siya. Pero pinili niyang maging mabuti. Pinili niyang protektahan ang aking mga anak. Pinili niyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib para sa amin.
Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Siguro meron siyang sariling dahilan. Siguro gusto niya magbago. Ang alam ko lang, utang ko sa kanya ang buhay ng aking mga anak. Kaya sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong manghusga agad. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Kilalanin niyo muna ang isang tao bago niyo husgahan ang kanyang pagkatao. Dahil hindi niyo alam, baka ang taong iniisip niyong masama, siya pala ang magliligtas sa inyo. Hindi ko alam kung makikita ko pa si Rose, pero umaasa ako. Umaasa ako na balang araw makakatagpo siya ng kapayapaan. Umaasa ako na makakahanap siya ng kaligayahan. At umaasa ako na ang kanyang kwento ay magsisilbing inspirasyon sa iba. Na kahit na gaano kadilim ang iyong nakaraan, palagi kang may pagpipilian na magbago. Palagi kang may pagpipilian na maging mabuti.